Kasi unahin yung gawin yung gusto nyo talaga. Kasi there's always a possibility na makuha nyo yung gusto nyo nang walang tulong ng kahit sinong. Mabigat kasi na usapin yung utang na loob kasi yan ang pinakamabigat na kalaban ng mga Pilipino. Kapag ka naiinggit ka, matuwa ka. Kasi meron kang opportunity na baguhin yung buhay mo. Meron kang opportunity na ma-improve mo yung sarili mo. Kasi naiinggit ka eh. Napaka-inggitero namin ni Joy. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. And for today's video, syempre meron na naman nga tayong pag-uusapan. Kung kayo po guys ay bago sa aming channel at nagustuhan nyo, natuwa kayo at napangiti naman kayo kahit pa paano sa aming mga videos, please subscribe, like, and share nyo na rin itong video na to sa inyong mga friendships at sa mga kamag-anak nyo na rin para makapag-spread tayo ng love and good vibes sa madlang people. Ayan. The other video natin ay shinare namin yung top 5 good traits na nagustuhan namin sa mga Filipinos in Canada. For today's video naman, pag-uusapan natin yung top 5 traits naman na hindi namin masyadong nagustuhan. Ayan. Actually, hindi pa ako nakakapag-isip kung ano yung top 5 na yun. So, sobrang spontaneous naman itong vlog na to. Tapos si Kiko, susunod siya kasi may ginagawa pa siya. On top of my head, the first thing na pumapasok sa aking isipan ay palapuna. Ayan. Ano ba yun? Trait ba yun? Again guys, ito ay hindi lahat ng Pinoy ay ganito. Hindi siya applicable sa lahat ng Pilipino naman. And ito ay base lamang sa experience namin. And sabi ko nga sa inyo guys, this is very spontaneous, walang script. Kung ano lang yung pumasok sa isip ko na top 5. And number 1 nga sa akin, yung palapuna. Mahilig pumuna. Mahilig batawag doon? Mahilig mga ilam. Unsolicited. Mga ganon. Yun nga, pakialamera nga siguro yung other term. Kasi yung, kumbaga hindi naman hinihingi yung advice, magbibigay ng advice, tapos yung nananahimik naman ikaw sa buhay mo, tapos noon, yun nga, biglang mag-a-advise sa'yo na hindi mo naman siya hininga ng, kumbaga hindi mo naman tinatanong yung opinion niya sa mga pangyayari sa buhay mo, magbibigay siya ng opinion. Very opinionated sila, yun. Yun talaga yun yung sa akin. Kasi iba-iba naman ang gusto ng mga tao, diba? So, hindi nila alam, yung pinupuna nila ay hindi nila alam na okay naman pala sa akin, yung mga ganun. Hindi ko, basta yun siya. Palapuna. Yun yung una. Kumbaga hindi okay sa kanila, hindi naman ibig sabihin hindi rin okay sa'yo. Exactly. Yeah. Yes. Sa akin, ang bilis. Maraming inggitero dito. Hindi, ako rin kasi inggitero ko eh. Pero yung sa akin, ginagamit ko yun. Ganito yan guys Kapag ka doon naiinggit ka, matuwa ka. Kasi meron kang opportunity na baguhin yung buhay mo. Meron kang opportunity na ma-improve mo yung sarili mo. Kasi naiinggit ka Napaka-inggitero namin ni Joy. Kunyari ngayon, nung pag-uwi namin ng Pinas, meron kami nakita na kaibigan namin na may villa. Gusto namin nun, inggitero kami. Pero, hindi ibig sabihin na inggitero kami. Sinasabihan namin ng masama yung kinainggitan namin. Kumbaga, in a positive way kami mainggit. Ginagawang inspiration. Di ba laging sinasabi namin na humanap ka ng tao na narating na yung gusto mong marating. Tapos, yun yung kopyahin mo, di ba? Kopyahin mo, dagdagan mo pa. Yun ang diskarte. Kung ano yung mga ginawa niya na sa tingin mo yung tama mo. Example sa inggitero, may Pilipino na nagsisimula ng negosyo. Hindi ko alam kung anong galit nung nag-report dun sa Pilipino. Yeah. Oo. Nireport niya na nagluluto daw sa bahay. Kasi dito po sa Canada, mahigpit in terms of food. Kailangan may separate kang kitchen. Kailangan yung water itetest. At saka meron talagang, kumbaga sa atin, FDA, Food and Drug Authority. Meron pang pagdadaanan bago ka makakuha ng lisensya. Extra mahigpit sila pagdating sa food. Yan. Bukod dun sa business license, meron pang parang license para makapagluto ka. So, may isang Pilipino na nagsa-start ng food business niya. And then, may nag-report sa kanya. So, bigla na lang may kumatok sa door niya at mag-i-inspect na bakit ka nagluluto, bla 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 bla. So, yun. Ito po ay kwento mismo nung ni-report. Okay? So, ang sa akin lang naman ay
Pilipino yung nireport, hindi naman siya nag-advertise, Pilipino ang kliyente, 'di ba? Kung Pilipino ang kliyente mo, Pilipino yung binibilan mo. What's the point? Hindi naman siya ganun kalaki. Yeah. Although, sige na lang, mali yung ginagawa niya. Hindi ko dinidefend yung maling ginawa niya. Mali yung ginawa niya na nagluto siya sa same kitchen. Bawal nga. Pero, bilang kapwa mo Pilipino, ewan ko, iba-iba ng opinion dito, baka mabash pa tayo. Sa akin kasi it won't hurt me naman. Lahat ng sasabihin ko, merong magsasabi na, Joy, mali ka. So, hindi ko na lang sasabihin. Pero ang sa akin lang, yung ganong napakaliit na bagay lang, makikita mo na, pag lumaki naman yan, imposibleng hindi yan magre-rehistro di ba? Imposibleng, Saka lahat ng business nagsisimula sa ganun, yung tinetest mo muna yung water nga. Kung ba mo order sa kanya, umaabot ng 5,000, 10,000, isang buwan, hindi ba niya yan i-register? Ibig sabihin, gig lang niya yan, di ba? So, pero hindi naman sa amin ginawa yan. Kaso lang nga, yun yung isa sa mga traits ng inggitero. May example ka pa iba? Sa inggitero? Madami. Mahilig kasi dito yung di ba napagkwentuhan niya namin ni Kuya nung nakaraan kung Pilipino lang ba yung gano'n o human nature. Di ba tinanong ko yun sa kanya? Pero sobra naman yung iba. Kung nakikita mo na umaangat yung iba. Sabi nga, mind your own business, di ba? O, tapos yung mata mo dapat sa papel mo lang nakatingin. Sabi nga ng mga teacher natin nung di ba? Huwag kang mangopya, focus ka sa papel mo. Ngayon, kung gusto mong maging successful, mag-focus ka lang sa papel mo. Kung gusto mong maging kagaya nung isa, kopyahan mo. Tapos huwag kang magalit sa kanya. Kopyahin mo lang, di ba? Parehas kayong papasa sa exam. Yun lang. Yung sa akin na lang, nabanggit na din to doon sa video nung nakaraan Pero yung mas palawakin natin ngayon. Pag may bagong dating, tapos naringgan nila ng gusto nilang, kunyari yung bagong dating, sinabi, gusto ko kuya mag-office work ako. Di ba? Parang gusto ng mga nandito na, hindi, ito yung mangyayari. Kailangan mo munang pagdaanan yung survival job, mag-work ka muna dito, mag-work ka muna sa ganyan. Para, alam mo yun, medyo toxic kasi yun kung ikaw ay bagong dating din dito. Kahit matagal ka na, di ba? Yung parang, gusto mo naman sanang subukan. Parang, kumbaga, may, hindi naman seniority pero well, parang, yun natumbok mo. Seniority. Kung ano yung dinaanan nila, kailangan daanan mo rin. At kung ano yung gusto nila, minsan yun yung gusto nila mangyayari. May ganun factor dito kasi kami naman ni Joy medyo iwas naman din kami talaga. Mas gusto pero hindi naman lahat ganun din naman. Diba naman open-minded na kumbaga alam nila na ay ibang klase na yung breed ng mga ibang level, ibang breed na yung dumadating na mga immigrants kasi very aggressive. Hindi nila kailangan dumaan dun sa bottom to the top. Kaya nilang ilaban na I can be on the top. Ganon. Ganon yung iba na syempre, hindi naman din lahat. Kunyari, may mga gustong lumipat ng province, di ba? Andiyan dyan yung mga, siguro yung mga matatagal na dun sa probinsya na yun na lahat ng mga sasabihin sa'yo na wala namang kahit anong proof. Sabihin na lang natin, ano ba yung mga ganun? Control freak ba yung hindi Ang hirap ng topic na to Yung parang na-stuck sila doon sa lugar na yon. Nagmamanipulate sila. Yeah, wala namang masama di ba? Wala namang masama na sabihin mo na magstay sila dito or magstay sa isang province. Kumbaga, ang desisyon lagi pag uwi nyo ng bahay, kayong mag-asawa pa rin, di ba? Sabi ni Kuya Billy, no? Kayong mag-asawa pa rin naman yung magdedesisyon. Ngayon, kung sakali man na may mga bago na dumating na wala naman, alam mo yun, yung wala naman din, mahirap sabihin to pero kalamitan ng mga nagmamigrate ngayon, hindi naman yan yung mga masyadong nagpatulong sa inyo. Sabi pala ng daddy ni Joy to sa akin, hanggat hindi ka humihingi ng pagkain sa taong nagda-down sa'yo, o sa taong may sinasabing masama, o sa taong may ginagawa sa'yo, wala kang pakialam dun. Hindi ako humihingi ng pangkain sa inyo. Hindi ako humihingi ng pagkain ng pamilya ko. So, may buhay tayong sarili. Magkakaibigan siguro, pero pagdating sa desisyon, napakasarap ng may kaibigan na handa lang makinig sa'yo pero hindi ka papakialaman kung ano mang desisyon yung pagdidesisyonan yung mag-asawa. Kasi at the end of the day, ang magsasuffer naman kung mali man yung desisyon nyo, hindi rin naman sila. Matututo ka, diba? Matututo tayo sa pagkakamali. So, dahil senior sila, gusto nila kung ano yung path na tinake nila, yun din yung path na itetake mo. Pag hindi, doon na, nagkakaroon na ng tampuhan.
Diba? Ito pala mabigat. Ito pa isang dami. Ang dami ko naisip eh. Yung utang na loob. Mabigat to eh. Kasi lahat naman tayo may ginawang mabuti sa ibang tao. Diba? Lahat tayo may ginagawang bagay na nakakapagpabago ng buhay ng isang tao. Minsan, diba, magtatampo ka talaga kung lalo ko ikaw yung nagbigay. Diba? Tapos parang hindi mo maramdaman na parang pinahalagahan kung ano man yung ibinigay mo nun. Sa nagbigay, ang masasabi ko lang, dapat talaga wala kang hinihintay na kapalit, di ba? Doon tayo sa mga merong mga may utang na loob. Ang utang na loob, tinatanaw yan habang buhay, hindi binabayaran yan. Yun ang paniniwala ko sa akin lang naman yun. Tinatanaw in a sense na hindi mo siya kakalimutan. May utang na loob ka sa isang tao na yun. Hindi naman ibig sabihin na lagi mo siya pagpapaalamanan, di ba? Kung alam mo na automatic na makakasama sa akin to, hindi. Pero yung bang pasabi lang minsan, di ba? Yun. Yun ang mga pinakamahalaga. Kuya, ganito, ate, ganito, di ba? Yung parang, mabigat kasi na usapin yung yung utang na loob eh. Kasi yan ang pinakamabigat na kalaban ng mga Pilipino. Kaya nung pumalis kami ni Joy, sa totoo lang, ang pinag-usapan namin, hanggat kaya nating makaalis ng tayo lang, gawin natin. Yun. And yun lagi yung sinasabi naming advice sa mga bagong dating na kung kuwari in terms of work, ito marami ako nasabihan nito kaya alam niya na to. In terms of work, marami kang makukuha through referral. Madami. Kahit bukas magsimula ka, kayang-kaya, ganun kabilis, ganun kadami, ganun kadali. Ayan. Ganun ka-accessible yung referral, lalo sa PI kasi maliit ang PI. Kaya ang lagi kong sinasabi sa kanila, kung ano yung gusto nyo, yun ang unahin yung applyan. Kayo mismo yung mag-apply sa gusto nyong trabaho. Pag hindi na kaya, let me know, let Kiko know, let kahit sinong Pilipino, sabihan nyo sila. Kasi bukas na bukas, kayang may trabaho ka. Ganun. Pero, bakit ikaw muna? Number 1, naniniwala kasi ako na pag ikaw, you can always say no. Tama. Pa-interview ka, hindi mo nagustuhan yung offer, say no. Pero pag ikaw ay ni-refer, lumapit ka na, pakiano mo naman ako dyan. Hindi mo nagustuhan, mahihiya kang humindi, or humindi ka, nagkatampuhan kayong dalawa. Or umuo ka, na-depress ka, kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo. So, lagi kong sinasabi na, unahin nyong gawin yung gusto nyong gawin, bigyan nyo ng time yung sarili nyo. Kaya napakahalaga na prepared talaga financially and mentally. Kasi unahin yung gawin yung gusto nyo talaga. Kasi there's always a possibility na makuha nyo yung gusto nyo nang walang tulong ng kahit sinong tao. Sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. So, kaya nyo. So, gawin nyo muna yung kaya nyo. Pag hindi na kaya, saka kayo tumawag ng tulong. Saka kayo humingi ng tulong. Huwag agad yung kasi iba yung iba yung lapit. Sabi nga na walang-wala ka na. Talagang kahit ano kakagatin mo na Yun yung time na talagang desidido ka na sa sarili mo kapag ginawa mo yun. Na alam mo na tinry mo muna yung best mo bago ka lumapit sa ibang tao. Kasi anong nangyayari dyan pagka ganyan, wala. Sayang yung pagkakaibigan. Kasi unang-una, hindi mo masisisi yung tao na nilapitan mo. Sa totoo lang to Kasi, syempre, pangalan din niya minsan yung ilalapit niya sa kumpanya. Imbis na magkasundo kayo, may masasabi sa'yo kapag ganun. And then, another reason is, ito ay case to case, depende sa tao. Baka kasi hindi mo magustuhan. Mahirap kasing ma-stuck sa isang trabaho or sa isang sitwasyon na hindi mo gusto pero hindi ka makaalis dahil sa utang na loob. Hindi namin sinasabi na try mo muna sa sarili mo. Hindi masamang humingi ng tulong. Pero ako kasi yung tipo na pag humingi tayo ng tulong, kung ano yung sinabi niya, gagawin natin. Kasi hindi naman unsolicited yung kanya, di ba? So kahit nung si Kiko po ay naging PR kami.
ano pa siya, 'di ba? Nag-work pa rin siya sa Subway. Balik ng kasi ano 'yun eh. Kumbaga, tulungan mo muna sila. Nagtagal pa si Kiko ng ilang months or nakailang years kasi. Taon pa siguro ako noon. Nag-part-time na lang naman ako noon. Siya na yung tinatanong kung kailan siya aalis. Kasi nagugulat sila na ang tagal-tagal. Medyo matagal yung iba, na. pag na-PR, umaalis na. Ako, ang ginawa ko, naghanap ako ng work na gusto ko, pero kinumit ko pa rin yung sarili ko sa kanila. Kasi sabi ko... Nag-double job, no? Oo. Kasi sabi ko talaga, parang, alam mo yun, malaki na itulong nila sa akin eh. Plus na rin yung pera, di ba? Yeah. Kasama na rin yun. Bukod dun sa nagstay siya dun sa first work niya, dahil yun nga, sa utang na loob, nung naghahanap siya ng next work niya, maraming nag-offer na, dito ka na lang sa amin. Uy, papasa ko yung resume mo kay ganito. Yun po yung dahilan. Kaya, humanap siya on his own. Kasi nga, parang... Ayaw ko magkaroon ng tampuhan. Oo, na pagka hindi mo nagustuhan, bigla siyang aalis, yung mga ganon. Kasi gusto niya, pagka pinasok ko to, gusto ko to. Actually, ni-refer ako sa Honda. Ang una kong sabi agad, hindi naman ako naghahanap ng work noon. Alam niyang medyo related yung trabaho ko tsaka yung hinahanap nila. Una kong sabi, baka hindi ako matanggap dyan. At saka, baka hindi ko naman magusto. Tapos, humindi ako, baka magtampo. Hindi ko sure kung kukunin ko to, ganon. Hindi ko kinuha yung unang offer kasi happy naman ako sa job ko. Yung pangalawang offer, kasi nagpalit na ng management, tinawagan ulit ako, naging babae yung pinaka-head. So, tinawagan ulit ako, tinaasan yung... Pero yun, alam na ni Mandy yun eh. Nung sinabi ko sa kanya, tinanong niya ako, ang huling tanong niya sa akin is, kapag ba tinaasan ko ang sahod mo na mas mataas pa, may chance ba na lumipat ka? Kasi, kumbaga, ang inaano niya hindi naman lahat tungkol sa pera. Baka kahit naman higitan ko yung sahod, hindi naman talaga kita makapalipat. Which is, true talaga yun, guys. Pero, syempre, harapan, hindi ko naman sinabi sa kanya kasi I wanna know my worth. Kung ang sahod ko ngayon ay 100, kung ang sahod ko ngayon 100, binigyan niya ako ng 120, alam ko na yun yung worth ko. Pero, kung wari, ang sahod ko 100, binigay lang niya 105. 100 lang talaga yung worth ko. Tinaasan lang niya for the sake of, kumbaga, gusto ko malaman yung worth ko ba. Ito, yung sa akin, hindi pagmamayabang yung sinasabi namin ito. Iniiwas namin kayo dun sa sitwasyon na may experience nyo yung pagiging toxic ng iba. Hindi naman, di ba? And minsan kahit anong iwas mo sa mga bagay na pangit, sa mga ugaling pangit, lalapit sa inyo yan eh. Ano nang gagawin mo, di ba? Wala. Wapakils dapat, di ba? Yeah. Talagang tuloy ka lang sa buhay mo, huwag kang magpa-apekto sa mga tao na ganun. Last na to, ito naman generic naman to. Lahat naman ng tao may ganito. Kumbaga, kahit anong lahi, may ganito. Pero real talk lang talaga. Ang daming Pilipinong plastic. Sakit, di ba? Ang dami talaga kasi nakakalungkot yung harapan kaibigan mo. Tapos noon, grabe silang magsabi ng tungkol sa'yo kapag nakatalikod ka. Yun talaga yung para sa akin. Forever ka ng ekis sa buhay ko pag ginawa mo yun sa akin. Alam mo yung minsan, alam mo na may sinabi sa'yong masama yung tao. Wala lang. Alam mo lang na may sinabi siyang masama sa'yo. Sa paningin niya, mukha kang tanga. Pero sa paningin mo, mukha siyang tanga. True. Ganon. Minsan i-assess nyo rin yung sarili nyo kung bakit. Kunyari ikaw na lang na nagagalit or naiinggit sa isang tao na parang wala namang ginagawa. So, i-assess nyo lang din yung sarili nyo. Kasi wala namang masama na i-acknowledge nyo sa sarili nyo na may something na mali sa sarili nyo. Hanapin nyo lang yung dahilan. Kasi baka mamaya yung reason kung bakit ka nagagalit or naiinggit sa isang tao, baka makatulong pa sa iyo yun para ma-improve mo yung sarili mo. Sabi ko nga nung unang pasok ko dito, di ba? Napakabait mo talaga. Hindi, yun talaga. Huwag tayong mapanira kasi tayo yung magdadala nun. Maniwala lang kayo sa karma. May karma. May good karma at may bad karma. So, ramdam ko at makikita nyo rin yan. Kung alam nyo na pure yung puso nyo, makikita nyo yung bad karma na darating sa mga taong alam nyo na may sinabing masama sa inyo. Ayun lang guys. Sana ay hindi namin kayo na-stress. Nawin mo lang, yun ay ano ng mga tayo ay inano lang din ng mga tao. Kasi parang sinasabi nga na parang puro maganda naman yung sinasabi natin. Kumbaga dito naman, saka, totoo naman tong sinashare natin. Yan.
generic. At saka sabi ko nga, hindi lang naman sa Pilipino Yep. may ganitong may ugali. Meron Tama. ding mga lokal na ganito ang ugali nila.